this time ay ng summarize na movies na napanood ko na. At ngayong araw may nakita ko ng movie na talagang nagustuhan ko siya. Itong movies na to ay hindi siya horror this time. May pagka-thriller ang dating, meron ding konting drama, at syempre may suspense. Ano, handa ka na bang makinig? Ito si Sarah Wolf at si Josh ang kanyang anak, sila ang ating main character. Si Sarah ay nagtrabaho as a military dati. May naging boyfriend siya dati na military din. Yun ang tatay ni Josh. Pero noong last time na lumaban sila sa Afghanistan, nasawi ang nobyo niya, ang tatay ni Josh. Nang mga panahong iyon, hindi pa alam ni Sarah na siya ay nagdadalang tao na. Noong panahon na nakikipaglaban sila sa Afghanistan, lahat ng teammate niya ay namatay. Dahil dito nagkaroon siya ng trauma. Nagkakaroon pa rin siya ng hallucination, kaya kinakailangan niyang uminom ng gamot dahil dito. Pagkalipas ang 4 na taon, nagkaroon siya ng pagkakataon na bumalik sa United States para magtrabaho. Tumawag sa kanya ang isang journalist at sinasabi niya na may ebidensya siya tungkol sa nangyari sa Afghanistan noon. Ito na yung araw na bumalik sila sa embassy para ayusin yung mga papers nila. At syempre kasama niya ang anak na si Josh. Wow, pupunta kang Amerika. How are you? Naka-check-in ka na. Ito yung number mo. Hintayin mo lang na matawag ka. Pag tinanong ka, how are you, ang isasagot mo lang, I'm fine. Parang nilampasan yata kami. B93. Ang tawagan po ng number via ID. 3 oras na kami nag-iintay may kasama akong bata. Meron po kaming playroom doon. Wow, may PlayStation! Mami, pwede mag-play? Okay, pero saglit lang. Baka kasi tawagin na tayo. Balikan niyo na lang po ako. Sige na po, Mami. Sige, 10 minutes pa. Basta wala nang reklamo mamaya ha. Deal! আপনার সাথে সেক্স করার জন্য যদি কোনো মেয়ের প্রয়োজন হয়, এই অ্যাপটি আপনার সেরা পছন্দ, কোনো খরচের প্রয়োজন নেই। শুধু অ্যাপটি ডাউনলোড করুন এবং আপনার পছন্দের মেয়েটিকে বেছে নিন, তারা যে কোনো কিছু করতে ইচ্ছুক। Josh? Nasaan ka? Kailangan na tayo sa labas. Josh, hindi na ako natutuwa. Kailangan na tayo. Joshua! Dumating ang isa sa mga nagtatrabaho dito at tinatanong siya kung anong nangyari. Ipiniliwanag niya na iniwan niya lang yung anak niya sa playing room para kumuha ng kape, pero pagbalik niya, nawala na. Gusto niyang pabuksan yung mga pintuan na nakasara. Una sa lahat, hindi ako authorized magbukas na. Ikalawa, para maayos tayo. At dahil sobrang higpit ng security nila. Kaya sumama ka muna sa amin. Pwedeng yung supervisor niyo kausapin ko lang? Maraming salamat. Eric Kinch, Regional Security Officer. Sarah Wolf. Dumating si Eric Kinch at ipiniliwanag niya kung anong nangyari. Nag-request siya dito na buksan yung mga pinto na nakasara. At tulungan siya para makita niya yung anak niya. Sige, check mo. Wala kang dapat ipag-alala, Miss Wolf. Kung merong maligtas na lugar dito yan. Ipiniliwanag niya na may nakita siya ditong 2 lalaki kanina na nagbigay ng bag. Ang sabi niya, paano kung kasabwat sila sa pagkawala ni Josh? Please buksan natin to. Sorry, hindi pwede. High security area. Paano kung kinidnap nila yung anak ko? May anak ka rin. Special Forces training, combat experience. Kung ganun, veteran ka pala. Salamat sa serbisyo mo. Anong nangyari sa anak ko? Sabihin niyo na. Nag-apply ka ng visa para sa iyo at sa anak mo. Pero ikaw lang nag-check-in kanina. Ha? Nagbibiro ka ba? Kasama ko si Josh na nag-check-in. Hindi yun ang nakalagay dito.
Mali itong listahan. Nag-sign in kami kaninang umaga. Nakausap ko yung service manager. Wala daw bata. Okay, nagkalat dito ang mga camera. Nasaan na yung mga surveillance videos? Ikaw lang ang nakikita sa footage. Imposible yan. Pakita nyo sa akin yung mga tape. Tumawag siya sa German police para manghingi ng tulong. Pero tinanggihan nila ito at sinasabing wala silang kapangyarihan sa loob ng embassy. Nakapasok siya sa basement ng building para hanapin si Josh. Pinasok ako dito! Tulong! 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 May pumasok dito! Tulungan niyo ako! Ingat ka na lang. Tutulungan kita. Kailangan mo yung kabisado tong lugar. Nandito ako 2 months na. Matutulungan kita para mahanap yung anak mong nawawala. Basta tulungan mo ako makatakas dito. Naalala ko to. Sagupan sa isang ospital, tama? American at German recon team. Nakita niya yung locker kung saan itinago yung bag. At nakita nila na droga pala yung laman. Ang sabi niya, kailangan nating umalis. Hindi ako aalis. Kailangan ko makasakay dun sa truck. Nagbago na ang plano. Nangako ka sa akin, ba't mo binabagong plano? May 2 lalaki na pumasok sa kwarto ni Irina at sinasaktan siya nito. Hindi nakatiis si Sarah at tinulungan niya si Irina. Pasensya ka na. Nang magising siya, nakagapos na siya. Nakita niyang isang babae at si Eric Ako Kinch. si General Consul Deborah Allen. Kumusta ka na? Nawala kanina ang anak ko dito sa embassy. Pero ang sabi nila, hindi ko siya kasama. May nakita akong drugs. At may 2 lalaking nagtangkang kidnapin sa guest apartment, si Irina. Tinawagan kami ng mama mo, Miss Wolf. Nag-aalala siya sa'yo. Sa akin na dumaranas ka ng post-traumatic stress disorder na may psychotic episodes at delusions. Tumanggap ka ng inpatient treatment. Baka na-trigger yun dahil sa dinanas mo sa Afghanistan. Yung tatay ng anak mo doon namatay, hindi ba? Walang kinalaman yun sa nangyayari. Sa mga guest apartment namin na okupado. At yung taong nakatira doon, hindi Irina ang pangalan. Kinausap ni Sergeant Donovan yung bisita namin. At wala raw siyang alam tungkol sa mga pag-atake. At hindi ka raw niya kilala. Imposible yan. Nagsisinungaling si Donovan. Asan yung mga videos? Ipakita nyo sa akin. Uy, ikaw ba ka na? Alay, alaya. Baka ikaw nakawala kay Josh. Hindi. Magkasama kami na pumunta dito ni Josh. Hindi guni-guni lang. Totoo yun. May tinatago nga sila. Ang assistant ng head of security. Yung Donovan, in-interrogate ako kagabi. Yung tungkol sa case, hindi ko sinabi. Ayaw na niyang alamin. Yung tungkol sa kidnappers. Tapos binalik niya na ako sa apartment. Wala na yung mga lalaki. Malinis na lahat. Wala daw silang kilalang Irina ang pangalan. Wala akong tiwala sa iyo ng una. Hindi Irina ang tunay kong pangalan. Ako si Kira Volkova. Kaming isa sa pinakamayamang pamilya sa Belarus. Si Papa nasa money laundering. Malaking pera. Ang totoo niyan, kriminal si Papa, katulad ng ibang nasa gobyerno. Tapos nung nagpa siyang lumipat sa oposisyon si Papa, natakot sila. Kaya siya pinatay.
At kung hindi ako nakapasok sa US Embassy sa Mars, malamang akong sinunod nila. Nakakita sila ng pagkakataon na kontakin yung may-ari ng bag. Nag-reply agad yung may-ari ng bag at nakikipagkita sila dito. Nagpanggap itong lalaki na may alam siya kung nasaan si Josh. Pero nahalata ni Sarah na nagsisinungaling siya para lang makuha yung bag. Sinabi ni Sarah na kailangan niyang makapagtulungan kung gusto niya makuha yung bag. At ang gusto niyang kapalit ay keycard at yung building plan para makakapasok siya sa mga pinto ng building at madali niyang ma-check. Dito ka lang. 20 minutes. Tsaka ka umalis. Pag mas maaga. Kita tayo sa men's room, sa dulo ng hall. Mag-deploy ng malware sa server, pero inaayos na yun ang ID. Kaya naman, meron tayong 1 oras bago bumalik yung mga camera online. Floor plan, keycard. Okay. Tangina. Ayan yung inaplayan ko sa Amerika. Nalaman nila na si Donovan ang nagpasok sa kanya sa trabaho. At plinano nilang lahat. Sinabi niya kay Kira na dito siya pwedeng pumuslit. Kasi may papaalis na van at pwede siyang magtago doon sa mga kahon. Ang sabi ni Kira, papaano ka? Ang sabi naman ni Sarah, ako nang bahala dito. Alam ko na ang totoo. Naghanda si Sarah sa panibago niyang plano. Pinuntahan niya ang anak ni Eric Kinch para sumama sa kanya. Sinabi niya dito na pinapasundo ka ng iyong papa. Sabi ko, ako ang babysitter niya. Kakausapin mo siya. Daddy? Hi, sweetheart. Okay ka lang? Opo. Susundin niyo na ba ako? Hindi pa. Sorry, anak. Kailangan pang magtrabaho ni Daddy. Si Sarah mag-aalaga sa'yo. Susunduin kita mamaya, okay? Okay. Love you. Love you din, sweetheart. Ibalik mo si Josh sa akin at aminin mo ang kasalanan mo. Etong pinto dito, 10 centimeters ang kapal. Kapag pinasabog ko to, mamamatay ang anak mo. Pag binutas mo, magtatagal. Mauubos na ang oxygen namin. Gusto ko sa pangalawang pagtawag mo, gusto kong makita sa screen si Josh. Sarah? Sarah! Pinatay niya po yung air supply. Hindi natin kayang buksan? Hindi. Bawat unit merong sariling kontrol. Imposible wala ng paraan para mapasok natin! Pakakawalan ko na itong si Eileen, pero gusto kitang makausap sa loob ng safe. Okay, Sarah. Maraming salamat, Miss Moore. Ngayon naman, ikaw ang sunod na lumabas. Hindi, papasukin niyo si Kinch. Wala akong gagawin sa'yo. Alam ko, hindi mo papakawalan si Josh hanggat buhay ako. Kahit na mangako akong hindi magsasalita. Tinurn on ni Sarah yung speaker para marinig sila sa labas. Pero nahalata siya ni Eric kaya pinatay niya yung speaker para walang makarinig sa pinag-uusapan nila. Kahit yun lang, ipaliwanag mo sa akin. Nakagawa ako ng mali. Minaliit kita. Palaban siyang babae, hindi siya sumusuko. Yun ang sinasabi nila sa akin lahat. Pero hindi ko naisip na magagawa mong makalabas sa visitors building. Nagsimula kaming sumabit nung masaksihan mo yung bigayan ng bag. Nagkataong kamalasan pero pagkakamali ko rin. Dapat alam ko yung sideline ni Martero na yun. Kaya napilitan kang pasukin yung ibang building na hindi kasama sa plano namin. Ganun pa man, nagpasya akong huwag munang makailang. Kahit nung nakilala mo si Kira Volkov, kontrolado pa rin namin ang planong pagdukot sa kanya. Pero ang hindi namin napaghandaan, yung ginawa mong pagpapatumpa sa dalawang train attacker at pagpigil sa pin namin na plinano namin. Tangina, panira ka ng plano.
Nagpapasok kayo ng kidnapper sa consulate. Tiniyak mo may job offer ako sa Amerika para pumunta ako rito at mahuli niyo ako. Wala. Aalis. Nagpakapagod ako ng gusto para sa kanila. Military College Scholarship, OCS with honors, stop down! Isang RCM bumangga sa'yo. After 6 months, sasabihin nila okay ka na uli. Ni hindi ka nga makabangon sa umaga kasi ina-depress ka ng gusto. Sasabihin nila okay, lipat ka na lang sa opisina, wala na, career dead end, kung ayaw mo, retire ka na. Pati pamilya mo, palipat-lipat every 2 years. Yung anak mo, walang matawag na permanenteng tahanan. Ni hindi ka nila kayang sweldohan ng sapat para sa pag-aaral sa kolehiyo ng bata. Wala akong utang sa kanila. Sila ang may utang. May utang sa akin. Inamin lahat ni Eric kay Sarah. Lahat ay nakaplano. Lumabas ka na! Yun ang dahilan. Utang! Sino talaga? Sobrang sakit pala nito! Nagaw niya pa rin ito! Nagaw niya pa rin ito! 5, 4, 3, Malaban siyang babae, hindi siya sumusuko. Yun ang sinasabi nila sa akin lahat. Pero ang hindi namin napaghandaan, yung ginawa mong pagpigil sa kidnapping. Ang ginapanira ka ng plano eh. Nagawa niya palang i-record lahat ng pinag-usapan nila. Yung ginamit niyang pang-record, ito yung laruan ng anak ni Eric. Dito na talaga sila nabisto. Tigil! Bumaba ka! Nasaan yung bata? Stable ng lagay niya ngayon. Pwede na natin siyang ilipat sa labas. Mommy? Mommy? Hello, mahal kong anak. How are you now, Josh? I'm fine. Halika, anak. At dito na po nagtatapos ang magandang kwento. Magandang umaga, Pilipinas! Patilawa ko sa bisong nimo kanang